Magandang araw mga boss, dito na tayo sa last part dahil nga sa tumirik itong sasakyan ni customer at ang naging problema, nagbara itong carburetor niya. Kaya lang nang mapaandar ko itong sasakyan, maingay na siya. Yung tunog niya parang butas na tambutso. Pero nung dinayagnos ko yan, ang pinanggalingan ng ingay, yung gasket dito sa pagitan ng intake manifold at exhaust manifold niya. Malamang naputol na yung gasket niya kaya nagkaroon ito ng ingay na akala mo singaw yung tambutso. Sa pagpalit ng gasket nito dito sa pagitan ng intake manifold at exhaust manifold, tatanggalin ko itong buong carburetor mga boss. Meron lang naman yung 4 na nut na number 12. Tapos yung fuel pipe niya dito sa carburetor at yung accelerator cable, i-disconnect ko lang yan dito sa carburetor niya. Kung makikita nyo mga boss, natanggal ko na yung dalawang nut dito sa carburetor. Dito naman ako sa kabilang side niya. Meron din dyan dalawang nut na tatanggalin kayo. Tanggalin ko muna itong vacuum hose. Tapos tanggalin ko na ngayon itong nut na number 12 dito sa carburetor. Ayan mga boss, yung pangatlong nut na tinanggal ko. At ito naman yung pang-4 na nut na number 12, luwagan ko na rin yan. Pag maluwag na yan mga boss, pwede nyo nang kamayin yan para mas mabilis yung matanggal itong nut. Tapos yung arm ng plunger mga boss, kailangan tanggalin yan para mabunot itong carburetor. Kaya lang ang problema kasi pag mga assemble yung sasakyan, minsan may mga alanganing parts na nakaharang dito sa makina. Gaya na lang nitong intake manifold mga boss, pati itong exhaust manifold. Nakita nyo yung tubo ng steering papunta dito sa gearbox niya, di ba nakaharang dito sa intake manifold at exhaust manifold? Kaya problema ko yan mga boss pag tinanggal ko yung gasket mamaya Sa pagtanggal naman itong intake manifold mga boss, meron niyang mga nut na number 14 na tatanggalin ka. Kaya lang kung ganitong klase yung sasakyan nyo, sasamahan nyo ng kaunting tiyaga kasi nga masikip yung position. Pero hindi ko naman sinasabing mahirap gawin yan mga boss. Kayang-kaya nyo yan pag kayo ang gagawa kung gasket lang ang papalitan nyo. Alam nyo ba mga boss na itong sasakyan na stock lang ito ng 1 taon, hindi siya nagamit totally. Tapos nung pina-start nung may-ari, umandar naman yung makina. Kaya lang nung malayo na siya, yun tumirik. Dahil nga sa itong carburetor, nagbara. Kaya itinulak na lang ito dito sa parking niya. At nung mapaandar ko naman, ito namang gasket niya sa intake manifold, ayun naman ang sumingaw. Kaya kung naumpisa nyo itong video, ayun ang maingay. Balik na ako sa trabaho mga boss. Kung makikita nyo, itong niluwagan ko na nut na number 12, ayan yung tatlong nut dito sa intake manifold. Kung makikita nyo, naluwagan ko na yung dalawang nut, tapos tinanggal ko na yan. Meron pang isa yan dito sa sulok mga boss, ayan, yung pangatlo na nut. Kailangan matanggal nyo rin yung nut na yan para itong intake manifold maihiwalay nyo siya dito sa exhaust manifold. Ayan mga boss, kung makita nyo, diba, hinila ko na itong intake manifold. Kasama yung exhaust manifold niya pag hinila nyo mga boss. Kaya lang nakaharang itong steering shaft ng gearbox niya. Kaya nahirapan ako dyan. Gumamit na ako ng tubo. Pinersa ko na itong intake at exhaust manifold para maihiwalay ko itong intake manifold dito sa exhaust manifold. Ayan na mga boss, natanggal ko na itong intake manifold. At kung makikita nyo yung gasket niya, ayan o, putol na. Kaya pala yung tunog ng andar nito, grabe yung ingay. Tanggalin ko muna ito mga putol-putol na gasket mga boss dahil nga sa meron na akong nabiling bagong gasket para dito sa exhaust at intake manifold. At para sigurado ako mga boss na hindi siya magkaroon ng singaw, kung makikita nyo, niliha ko yan para pag inilagay ko yung bagong gasket, maganda yung pagkakalapat niya. Pati yung gasket dito sa gilid ng cylinder head na durugtungan nitong exhaust at intake manifold mga boss, papalitan ko rin yan ng bagong gasket, pero tanggalin ko muna itong luma niya. Yun nga lang, medyo nahirapan ako dito sa pagtanggal ng lumang gasket dahil nga sa hindi ko na may atras pa itong intake at exhaust manifold dahil nga sa naharangan yan ng steering shaft nitong gearbox. After ko matanggal yung lumang gasket mga boss, ito naman ngayon yung bagong gasket na ikakabit ko. Sa paglagay nito mga boss, medyo dadalian na lang ako kasi pinatagilid ko na yan sa pagkabit. Medyo ipinresa ko siya ng kaunti dahil medyo masikip nga. Pero naikabit ko rin naman yan ng maayos. Tapos itong exhaust manifold mga boss, kung makikita nyo, pinapahirang ko yan ng shellac gasket para sigurado ako na hindi siya magkaroon ng singaw. Ganon din yung gasket mga boss, bago ko inilagay yan dito sa cylinder head sa gilid niya, pinahirang ko na rin yan ng shellac gasket. At para hindi ako mahirapan sa paglagay nitong intake at exhaust manifold dito sa cylinder head, nagtanggal ako ng dalawang stud bolt dito sa cylinder head.
Ayan mga boss yung pangalawang tatanggalin ko na stud bolt. Nilagyan ko lang naman yan ng dalawang nut na number 14 tsaka ako hinigpitan. At dahil sa mahigpit yung dalawang nut, pag diluwagan ko yan mga boss, kasama na yung bolt sa matatanggal. At dahil sa nabawasan ko na yung mga bolt dito sa gilid ng cylinder head, hindi na ako mahihirapan sa paglagay nitong exhaust manifold. Tsaka ako ngayon ibalik yung mga bolt na tinanggal ko dito sa cylinder head. Ayan mga boss, nilagay ko na yun sa ilalim na tinanggal ko na bolt number 14. Tapos dito naman sa ibabaw, nilagay ko na rin yan. At dahil sa merong mga nakalagay na nut dyan mga boss, huwag mo munang tatanggalin. Higpitan mo muna itong mga bolt, tapos pag nahigpitan mo na yan, tsaka mo ngayon tanggalin na itong dalawang nut na nakalagay dito sa stud bolt mo. At pag natanggal mo na yung dalawang nut dito sa bolt nya, pahiram mo na ng shellac gasket itong ibabaw ng exhaust manifold mo para sigurado na wala yang singaw pag inilagay mo na itong gasket. Yung gasket na nilagay ko mga boss, ginawa ko lang yan, asbestos yan. Ito kasi yung gasket niyang isa pa, butas na yan yung lata. Tapos ito naman yung binili kong gasket. Bali yung gasket niya lahat, 3. Dahil sa nailapat ko na yung gasket niyan mga boss, pwede ko na ngayon ilagay itong intake manifold. Pag nailapat mo na ng maayos itong intake manifold dito sa exhaust manifold, pwede mo na ngayon lagyan ng nut yan na number 14. Ayan mga boss, nakita nyo, pinakapitan ko na yan ng isang nut para makaposisyon na ng maayos itong intake at exhaust manifold nya. Pero bago ko tapusin yan, dito muna ako sa nut ng intake manifold. 3 nut lang naman yan mga boss na number 12. Ikabit ko muna yan dito sa intake manifold para itong intake at exhaust manifold hindi na sila maghiwalay. I-final ko na yung higpit dyan mga boss. Pag okay na, balik ulit ako dito sa pagkabit ng mga nut na number 14 dito sa exhaust manifold para ma-connect ko yan dito sa cylinder head. Sa paghigpit naman itong nut ng intake manifold at exhaust manifold, wag naman sobra-sobra sa higpit dahil nga sa itong gasket nya, makapal yan, pwedeng maputol lang. At para sigurado kayong walang singaw yan dito sa gasket nya mga boss, siguraduhin nyo na yung pagkakahigpit nyo ng mga nut nyan, pantay-pantay. At pag okay na, dito naman ako sa base gasket ng carburetor. Ilagay ko na rin yan. Tapos isunod ko sa ilagay itong fibra nya. Ayan mga boss. Pag nailapat ko na yan, yung isa pang base gasket, ilagay ko na rin yan. Ayan. At pag okay na, pwede nang ilagay itong carburetor nya. Tandaan nyo mga boss, na dapat yung pagkakalapat itong carburetor, maayos yan. At pag okay naman, ilagay mo na yung mga nut na number 12 dito sa carburetor. Pero isingit ko munang ilagay itong arm ng plunger. Ilagay ko yung bolt nya na number 12 tsaka ako higpitan. Tapos balik ulit ako dito sa carburetor para mailagay ko na yung dalawang nut na number 12. At dahil sa naipakapit ko na yung 4 na nut dito sa thread nya, gamit yung open wrist na number 12, ipinal ko na yung paghigpit dyan. At itong vacuum hose, inilagay ko na yan dito sa carburetor. Isunod ko naman ilagay itong fuel pipe nya dito sa carburetor, tsaka ako ngayon higpitan yan ng back strength sa number 17. Tandaan nyo mga boss, lahat ng naging abala sa inyo dahil sa pagtanggal nyo ng intake manifold at carburetor, dapat ibalik nyo rin yun. Gaya nitong mga hose na tinanggal nyo. At kung sa palagay nyo, okay na yung pagkakahigpit nyo ng mga clamp dito sa hose, pwede mo na ngayon ilagay itong accelerator cable nya. Siguraduhin mo lang na yung nut dito sa kable, nahigpitan mo yan para hindi siya gagalaw-galaw. At dahil sa okay na ito mga boss, pwede ko nang start itong makina. Before mga boss, pag binibigla kong i-rev itong carburetor, sinisinok yan. Pero kung mapapansin nyo ngayon, di ba, okay na siya. At ang isa pang problema nito mga boss, pag inapakan ni customer yung gas pedal, nanginginig yung makina. Hindi siya makatakbo. Akala mo ba sliding? Yun naman pala mga boss, kung napanood nyo yung part 1 nito, yung carburetor nito, grabe yung bara. Yun nga ang naging dahilan mga boss, 1 taon na tenga itong sasakyan na hindi man lang ata ginamit. Ang problema nung ginamit, tumirik naman tapos nagkaroon ng ingay. Switch off ko itong makina tapos start ko ulit yan. Ulitin natin mga boss, baka sabihin tsamba.
Yun. Ang gagawin ko naman ngayon, ipa-test ito kay customer. Ipa-drive ko itong sasakyan niya. Okay, baba mo. Gaya nga ng sinabi ko mga boss, kapag naka first gear siya at inapakan mo yung gas pedal, hindi siya makatakbo, hirap. Kaya pinatesting ko yan kay customer. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat. Ano? Di mahina sa harap. Ano, okay na?